Ang modelong ito ay kilala na ng marami bilang pampasaherong utility. Matagal nang kasangga ng ilang mga nagnenegosyo sa pagdi-deliver at cargo at maituturing na isa sa pinaka-the best na klase ng light truck vehicle na mabibili mo sa bansa ngayon. Sinasabing matipid, malakas at may kalakihan sa marami. Yan ang tatak ng modelong nagmula sa Korean manufacturer na tatalakayin natin yon. Kaya kung naghahanap ka ng pampasada at kargong sasakyan na pwedeng pampamilya, ay baka makatulong sa iyong video nito. Dahil alamin natin ang kabuang detalye at nilalaman kasama ng kabuang presyo nito. Pero bago yun, syempre, kung bago ka pa lamang po dito sa akin channel, baka naman kaibigan po mo like, subscribe button, pati na notification bell para naman ma-update lagi sa mga video na gagawin ko pa. Alright, simulan na natin to! Isa sa mga sang utility sa bansa ay nagmula sa Korean manufacturer, ang tinatawag na Hyundai H100. Isa pa sa pinakamagandang utility may malawak na capacity itong Hyundai H100 ay ang ino-offer na light truck vehicle ng Hyundai Philippines na may malawak na versatility, yung tipong magagamit sa kahit saan mo man naisin, pwedeng pampasahero, kargahan ng mga gamit at gawing service ng pamilya at partners sa ilang mga negosyo. Ang modelong ito ay swak para sa lahat ng iyong pangangailangan. Nagmula ito sa South Korea na kung saan doon na rin nanggaling at ginawa noon pang 1977. Patuloy na namayagpag dito sa merkado ng Pilipinas magpahanggang ngayon. Naging isa sa mga naging pangunahing pinagpipilian ng marami, lalo na yung may mga negosyo, dahil sa tibay, tatag, mapagkakatiwalaan at may malawak na kapasidad. Bukod pa dyan, matipid na rin daw ang modelong ito, kaya magpahanggang ngayon ay tinatangkilik pa rin. Meron itong mas mahabang body kumpara sa Suzuki Carry at may katamtamang laki naman kung ikukumpara sa Mitsubishi L300. Kabilang sa makikita mo pa sa pang-external na disenyo nitong mini truck ay ang simpleng pormahan at iconic na katangian. Meron itong mga naka-halogen type na headlamp at mga naka-bud type na mga turn signal lamp. Kasama pa sa mga parte na magugustuhan mo sa modelong ito ay ang malawak na rear cabin space na kayang kargahan ng mahigit sa 1,000 kg o kayang sakyan ng hanggang sa 20 passenger. Nilagyan din ang modelong ito ng matitibay na klase ng chassis at suspension na bagay lang din para mapanatili ang katatagan lalo na sa mga kargahan. Nilagyan ng front suspension na double wishbone at rear suspension na lip spring at may kasamang mga shock at coil spring pa. Naka-ventilated disc sa front brake at drum brake type naman sa rear. Ang mga gulong nito ay mga naka-alloy wheels na rin at naka-tubeless tires na may mga sukat na 195 by 70 R15. Pinapagana ang modelong ito ng 2.5 liter diesel engine, naka 4-cylinder 16-valve dual overhead camshaft at naka Euro 4 compliance na rin. Para kahit naka-diesel ay hindi ganun kausok. Ang makina nito ay ipinari sa isang manual transmission type na may 6-speed gear shifting na kayang gumawa ng lakas na 128 horsepower at 255 Nm ng torque. Ang bilis nito ay umaabot ng hanggang sa 175 km/h. Meron itong malaking fuel tank na 65 liters at kumukonsumo ng 13 to 14 km/L. Dito sa bansa, meron dalawang klaseng body configuration na pagpipilian ang inilabas ng brand. Mula sa presyo na 1,024,000 hanggang sa 1,243,000 pesos. Ay masasabi ring sulit at practical sa kabuang presyo dahil bukod sa versatile, may malakas na makina at malaking kapasidad. Ito rin ay naglalaman ng ilan mga modernong features gaya ng pagkakaroon nito ng maraming safety at security features. Meron itong ABS o anti-lock braking system kung saan may malaking naitutulong sa paggamit ng preno, lalo na sa mga emergency. Sinamahan pa ito ng electronic brake force distribution na nagpapalakas ng kapit sa oras na magamit ito sa mga pababang kalsada na may kargang mabibigat. Meron din itong brake assist na suporta at nagpapalakas palalo ng kapit. Sinamahan din ito ng crash sensor. May mga passenger at driver's seat airbags, mga seatbelt sa front seat at nilagyan pa ng child safety locks. Meron din itong vehicle stability control system na tumutulong sa sasakyan para maiwasan ang pag-skid ng mga gulong sa oras na may dadaan ito sa madudulas, matutubig, mabubato at malulubak na kondisyon. Para mapanatili rin ang magandang kontrol ng manubela at mas ligtas na biyahe kahit umuulan. Nilagyan din ito ng front and side impact beams at engine check warning system para sa pangkaragdagan pa sa security sense.
Ang H100 ay naka-power steering at tilt and telescopic steering column na inilagay sa manubela nito. Pagpapanatili na magandang kontrol ng maneuver at kasama ang rack and pinion upang mapanatili ang mas magandang stability nito. Meron itong turning radius na 5.6 meter, kahit may kalakihan ay mas madaling i-maneuver. Komportabling sakyan ng hanggang sa 3 katao sa harap at pwede namang sakyan sa rear cabin ng hanggang sa 20 katao. Meron itong mga entertainment gaya ng FM and AM radio, mga connectivity na may Bluetooth USB and auxiliary para sa dagdag na libangan, kasama ang mga speaker na nagpapaganda ng audio sound. Maganda ang handling ng manubela nito dahil karamihan sa control ay narito na rin. Multifunctional na steering wheel na klase at may magandang analog type display meter panel gauge. Meron itong malamig na aircon system na may kasamang heater, mga saksakan ng gadget na pwedeng pag-chargean at may mga accessories power outlet. Sinamahan pa ito ng bottle and cup holder na may mga maliliit na bulsa pa. Ang main door switch nito ay nilagyan pa ng power window at bukod pa dyan, nilagyan din ito ng electric folding rear view mirror na kung saan automatic itong nafo-fold. Adjustable pa ang headlamp at mas maganda na rin ang visibility nito sa madidilim. Meron itong kabuang sukat sa lapad na 174 cm at kabuang taas na 197 cm. May haba ito na 485 cm at ground clearance size na 18.5 cm. Ang wheelbase size nito modelo ay nasa 243 cm at nagkakahalaga ang presyo nito mula sa 1,024,000 hanggang sa 1,243,000 pesos dito sa bansa. Kinikilala bilang isa sa pinakamagandang delivery van sa bansa itong Mitsubishi L300. Sa tinagal-tagal ng pamamayagpag sa bansa, ang modelong ito ay talagang nasubukan na rin ng marami ang kalidad, pagiging matibay at matatag nito sa lahat ng aspeto. Madalas isinasabak sa malalayong lugar na may kargang mabibigat na bagay at umaahon mula probinsya hanggang Manila. Ganyan kalakas itong L300 na magpahanggang ngayon ay hindi nawawala sa listahan ng pagpipilian kung pang business ang iyong paggagamitan. Kaya naman sa video na ito ay malalaman mo kung ano nga ba talaga ang magugustuhan mo sa modelong ito. Unang-una, may malaking espasyo na kaya ang hanggang sa 20 katao o higit pa. Isa pa, hindi mo iisiping simpleng pang delivery lamang din ito. Dahil madalas ang iba, ito na rin ang ginagawang family car. Isa pa, bagay din kasing pampasahero ito dahil sa pagkakataong ito ay nilagyan na rin ng another AC ventilator o air conditioning sa rear cabin space nito. Kaya ang pagiging comfortable at napakaaliwalas na pakiramdam sa internal cabin ay talagang maipagmamalaki mo na. May handle grab bar at mga sliding window glass at mga upuan na may makakapal na foam na gawang nylon fabric. Ang front seat naman nito ay kayang sakyan ng 3 tao na may komportableng pagkakaupo. May mga seat belts na rin itong kasama, dagdag para mas maging safe ang pagsakay. Isa pa, may entertainment and communication na rin ito na kung saan ang bawat biyaheng malayuan ay maaaliw at malilibang ka na rin. Tanggal inip, pagod at antok lalo na kung maidadaan mo din ito sa matraffic na lugar. Sinamahan na kasi yan ng FM and AM radio. May mga speaker sa front with USB and auxiliary input at meron na rin kasamang accessories power outlet socket na pwede mong paglagyan ng pagsasaksakan ng iyong gadget kapag ikaw ay nalobat. Meron na rin itong kasamang console pocket na pwede mo namang paglagyan din ng iba pang mga gamit na pwedeng pagkasyahin. Ang buong dashboard nito makikita ang ilan sa wiring at interior specs. Nasa itaas na rin ang shifting kaya hindi na hassle para sa marami. Pagdating naman sa funnel gauge nito, makikita ang analog type na instrument cluster, may tachometer, drift meter, ang fuel gauge at mga signal indicator at marami pang iba. Ang manubela nito ay hindi ganong katigas gamitin, lalo na kung naaalagaan mo pa sa mga maintenance recommendation. Dahil bukod sa ginamitan ng power steering at steering gear na ball and nut ay hindi ka rin mahihirapan maniobra sa napaka-smooth na pagmamaneho ng manubela nito. At syempre di-adjustable na rin ang steering column nito kaya maisusunod mo sa lawak ng space depende sa kung saan ka mas komportable. Ito
Itong modelo ng Mitsubishi L300, pagdating naman sa kanyang exterior design, makikita ang pagiging malaking klase ng sasakyang ito. Mukha rin kasi talagang truck na may maamong itsura, pero light vehicle pa rin itong tinatawag ng ilan. Ang buong itsura nito dito sa front face ay naka-flat yan. Ang mga headlamp, mga turn signal lamps at clearance light nito na naka-valve type pa ay sapat lang din para bigyan tayo ng mas maliwanag na daanan at kapaligiran sa gabi. Lalo na sa mga dinadaanan natin kasama ang mga tail lamp nito para naman mas maging visible palalo sa mga makakasalubong at makakasunod natin. Mga naka-valve type na rin yan na okay na rin naman. Ang modelong ito sa front face pa rin ay may makapal na ring grille chrome accent, pangkaragdagang sa forma nito. Well, di pa rin naman yan maijajudge sa bagay na yan kung hindi mo malalaman ang mismong performance na meron ito. Na pagdating sa kabuuang detalye ng makina, ito ay pinapagana ng 2,268 cubic centimeter na displacement capacity o 2.2 liter diesel engine, inline 4-cylinder, 16-valve dual overhead camshaft. Naka Euro 4 compliance na rin, kaya kung dati ay takaw sa huli dahil sa madalas napapansin ang pagiging polluted nito, ngayon ay hindi na ganun. Sa bagong emission norm na Euro 4 ay siguradong safe ka na sa mga enforcer niyan sa pagiging eco-friendly nito. Ang fuel supply system naman nito ay ginamitan ng napakatipid na sistema para kumonsumo ng gasolina. Naka CRDI o tinatawag na Common Rail Direct Injection Engine. Nakakonekta sa makina kaya ang katipiran ay maaasahan mo na rin. Kumukonsumo lamang din kasi ito ng 1 litro sa kada 15.43 km na layo ng tinakbo. Well, yan ay nakabase pa sa mga klase ng kalsadang dadaanan mo. Isa pa, ang fuel tank capacity din nito ay malaki-laki talaga, na may 55 liters ang full tank, kaya kahit na malalayong lugar ay siguradong makakarating ka ng walang hintuan. Itong utility van pagdating naman sa performance output, naka-manual transmission at may gearbox na 5-speed yan. Kaya ang hatak niyan kahit mabigat ang kargada niyan ay kayang-kaya kahit pa sa matataas na lugar. Pagdating kasi sa maximum output na nagagawa, ito ay kayang mag-produce ng 98 horsepower sa kada 3,500 RPM at 200 Nm of torque naman sa kada 3,500 RPM na rin. Ay ang average top speed naman na nagagawa nito ay umaabot sa 165 km/h. Mabigat-bigat na kargada ay hindi naman issue kung tutusin. Mabilis-bilis na rin naman yan at ang mas mahalaga naman din dyan ay malakas humatak. At pag-uusapan naman natin ang mga suspensions nito. Ginamitan ng napaka-reliable na chassis and suspension. Nakadesign para sa matinding kargahan. Heavy duty kumbaga, na may front suspension na independent wishbone at rear suspension na naka-leaf spring with shock absorber and coil spring. Matitibay kahit pa may karga at maidaan mo man sa malulubak. Tiyak na magandang laro ng bouncing ang ipamamalas nito. Ang braking system naman nito, pagdating sa front, ito ay naka-ventilated disc type at rear brake naman na leading drum brake type. Wala namang problema sa stopping force kasi nasubukan na yan ng marami sa atin. Ang mga gulong nito ay makakapal. May kabuuang sukat na 185 by 55 R14. Ginamitan ng tube tires at rim type. At kung pag-uusapan naman natin ang kabuuang sukat nitong Mitsubishi L300, ito ay may rectangular shape na may kabuuang haba na 4,440 mm. Ang kabuuang lapad naman ito ay nasa 1,695 mm at may kabuuang taas na 1,915 mm. Ang wheelbase size nitong sasakyan ay nasa 2,350 mm. May ground clearance din ito na 195 mm. May kataasan na rin naman, pero kung nakukulangan ka pa dyan, pwede mo namang itong padagdagan ng leaf spring para mas matatag at mataas palalo. Itong modelo ay available sa bansa na may dalawang klaseng pagpipilian. Yung isa na tanging ulo lang nito at chassis na may kabuuang halaga
na 950,000 pesos. At kung gusto mo naman yung may kasama ng cabin sa likuran, ito naman ay nagkakahalaga ng 998,000 pesos kapag naka-single aircon system lamang. At kung dual aircon system naman, ito ay nagkakahalaga din naman ng 1,050,000 pesos dito sa bansa at nag-iisa lamang din ang kulay nito. At konting trivia lang mga kaibigan, itong rear cabin nito ay hindi gawang Mitsubishi. Depende sa brand na kukunin mo. Meron kasing Almasora manufacturer at Centro manufacturer na gumagawa ng rear cabin space ng mga ganitong klaseng van. So kung sakali mang magkakaproblema kayo sa mga spare parts nitong rear cabin space, ay sa mismong manufacturer nyo ito pwedeng mabili o ma-inquire sa Centro or Almasora lang. So hanggang dito na lamang po siguro ang ating video, pero bago po tayo magtapos ay nais po munang magpasalamat sa mga patuloy na sumusuporta, tumatangkilik at nagabang palagi sa mga video na ina-upload natin dito sa ating channel. Maraming salamat po at shoutout po sa inyo guys. Ngayon kung bago ka pa lamang din po dito sa ating channel, baka naman kaibigan pwede mo maklik ang subscribe button pati na ang notification bell para naman ma-update kita palagi sa mga video na gagawin ko pa. At syempre hintayin ko rin ang opinion at comment mo sa baba kung may mga katanungan ka tungkol sa video na ito. Huwag kang mayang mag-comment kaibigan upang nang sa ganun ay masagutan ko rin ang mga nais mo pang malaman at makakuha rin ako ng idea mula sa iyo na magagamit ko sa aking mga susunod pang video na gagawin. This is Obis Collection. Thank you!